maging hanggang sa ibang bansa. Iisa lang sinisigaw. SMNI, kayo, tunay na media. Kung dati-dati ay hindi mo nakilala, sila na ngayon ang tinitingala. Pagkapatid nila ang tunay ay balitang totoo, hindi po sinibento at yan ay garantisado. Singgit sa katawan ng SMNI, umabot sa ngalan sa kamatukuran, nagpapadarin ang serbisyo sa kanunay. Kita sa nasa tegipasigunggan. You better listen up, yo. Everybody come on, stand tall. Knows that's real. It's nothing but the real deal. Everything is possible. All of that's audible. They're unstoppable and insurmountable. Among the others, they're soaring high. Down there, nothing but the apple of the eye. You get the night event, that's what they're all about. That's living out, getting out of the crowd. Yeah! Servisyong para sa Pilipinas kung mahal. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Eli San Fernando. Eli na lang. Marahil yung iba po sa inyo ay nakita na ako sa TikTok at sa iba't ibang social media platforms, no holds barred, ng mga comments sa mga nangyari sa ating lipunan. Obvious naman po kung bakit ako nakatayo ngayong hapon. Nag-file po kami ng aming certificate of nomination para sa papalapit na 2025 elections. At dahil po malakas ang panawagan ng mga kaibigan at sumusuporta sa iba't ibang platforms, yes, I filed as the first nominee of Kamanggagawa Party List. Kampihan ng mga maralita at manggagawa. Simple lang naman ang dahilan kung bakit po kami nag-file. Di pa ba tayo sawa sa klase ng politika na meron tayo ngayon? Magkakapatid, mag-aama, mag-iina, pamilya ang namumuno sa atin. Mga party list na pinamumunuan ng mga oligarko ni hindi alam ang buhay ng ordinaryong Pilipino at ng mga manggagawa. Paano natin naasahan na magkakaroon ng mga makabuluhan, maayos na mga batas at polisiya kung yung mga namumuno sa atin ay hindi naman danas yung buhay ng isang ordinaryong Pilipino? Kaya yan po ang dahilan kung bakit kami nag-file ng aming Certificate of Candidacy. Upang bawiin yung party list para sa ating mga ordinaryong Pilipino. Pangalawa, wala naman po kaming pinapangako na kahit ano. Hindi kami mangangako ng langit, lupa, at saka mga bituin. Di rin kami mangangako ng sangkatutak na ayuda at blessing para lang makuha namin ang boto nyo papunta sa Kamanggagawa Party List. Dalawa lang po ang major na bibit-bitin ng Kamanggagawa Party List. Una, buwagin na ang walang kwentang provincial rate. Panahon na para ipantay ang sahod ng mga manggagawa, NCR, Luzon, Visayas at Mindanao. Pangalawa, kailangang itaas ang sahod ng mga manggagawa. Mismong Department of Labor and Employment, sinasabi, kasa daw. Kasa daw ang sahod ng mga manggagawa. Hindi namin pinaniniwalaan itong sinasabi ng Department of Labor and Employment. Panahon na para itaas ang sahod ng mga manggagawa. Thank you, sir. Alright. Thank you po. 8 minutes. Tanong sa media po. Yeah. Nakambit na. Sir. Anyone? Question po? There, sir. Yes. Pasa ng microphone, please. Sir, clarify ko lang po. Vlogger kayo? Yes. TikTok content creator. TikTok content creator. So, ano pong experience yung madadala nyo dun sa legislature? Bukod sa pagiging TikTok content creator, I am the National Vice President of National Federation of Labor. Isa po kong unionista at organisador ng mga manggagawa. Kaya pag usapin ng issue ng mga manggagawa, alam na alam po natin yan. Kaya dinadala natin doon sa TikTok tsaka sa Facebook yung mga usapin ng mga manggagawa kasi wala namang malakas ang loob ng mga politiko na pag-usapan ang pagbubuwag ng provincial rate at pagtataas ng sahod ng mga manggagawa. So whenever we speak in TikTok and other platforms in social media, we are bringing to the public the issues of the workers and of course yung masang Pilipino. Baka may tanong pa po. Okay. Meron pa po? Okay. Hello po. Sir, magandang hapon. Magandang hapon po. Kung sakali na mananalo kayo ng isang seat o dalawang Yes. seat sa Kamara, ano ang magiging tayo ninyo? Kayo ba ay magiging bukas kasi merong party list coalition sa Kamara, di ba? Ano ang tatayuan nyo? Saan kayo doon? Alam niyo po,
lagi na lang tayong naiipit doon sa politics of color and parties. Ang bit-bit po ng kamanggagawa issue. Kung sino po ang mga susuporta para buwagin ang provincial rate, sino ang magtataas ng sahod, edi magsama-sama kami doon sa Kongreso. Pero tiwala po ako sa katagalan ng panahon, wala namang congressman na tumindig doon at nagsabi, buwagin na yung provincial rate. At sure ako, pag sakaling makapasok ang kamanggagawa doon sa Kongreso, 300 po ang congressman. Iisa lang po ako. No? Pero willing po na makipaglaban, makipagbakbakan doon sa loob ng Kongreso, makalaban yung mga gustong kumalaban, pero titindigan po natin itong provincial rate, buwagin na yan. So kung sinong gustong sumama, sinong gustong sumuporta para buwagin itong provincial rate, we are more than willing to work with them. Issue-based po tayo, issue ng mga manggagawa, not politics of color. Pero sir, yung reality kasi, Yes. kung gusto nyo magtagumpay yung advokasya ninyo, hindi pwedeng isa lang yung boses. Yes. So, kaya po ganun yung tono ng tanong. Yes po. So, paano kayo makakakuha ng mga kakampi nyo para manalo yung advokasya na isusulong ninyo? We fully understand that, ma'am. Sabi ko nga po, even if we win one seat in Congress, there are more than 300 congressmen inside the House of Representatives. Wala po kaming ilusyon na magiging madali yung laban. So kung hindi pakikinggan at magsasama-sama yung mga kongresista doon sa loob ng House of Representatives, maraming manggagawa sa labas ng Kongreso. Kung hindi yan lulusot doon sa loob ng Kongreso, ipa-file namin yan paulit-ulit, wala kaming gagawin, gagambalain namin yung mga nandun sa loob ng Kongreso. At siyempre, isasama namin yung malawak na hanay ng mga manggagawa sa labas ng Kongreso. Dahil kung hindi makikinig yung mga congressman sa loob ng Kongreso, di mag-iingay kami sa labas ng Kongreso hanggang mapakinggan at bumigay itong mga congressman na to. Problem is, no one is speaking about the issues of workers. No one is speaking about provincial rate. No one is speaking about how low the wages are. Kaya, totoo yun ma'am, magiging mahirap po yung magiging laban natin sa pagbubuwag ng provincial rate tsaka pagpapataas ng sahod ng mga manggagawa. May mga maaaring maging kaalyado, maaaring makinig doon sa plataforma at sinasabi ng kamanggagawa party list, and we are more than willing to work with them. Pero kung hindi talaga umepekto sa loob ng Kongreso, again, kanino ba nakasalalay ang tunay na kapangyarihan? Hindi naman sa mga kongresista, hindi naman sa mga congressman at sa mga senador. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa mamamayang Pilipino, lalong-lalo na sa mga manggagawa. So that is also the challenge to all workers. Huwag niyong asahan na kamanggagawa lang ang bubuwag ng provincial rate. Huwag niyong asahan na kami ang lulutas ng mga problema nyo. Hindi. Lahat tayo dapat magkaisa. Lahat tayo mga manggagawa, mas marami tayo kaysa mga congressman. There are only 300 congressmen. There are 51 million workers in the formal economy. Pag nagsama-sama yung 51 milyon na mga manggagawa sa formal na sektor, baka mga tog yung mga kongresista na yan. So hindi po nakasalalay. That is the message of kamanggagawa. Hindi nakasalalay sa amin ang kalutasan ng problema ng mga manggagawa. We are just but a vehicle of reforms inside Congress. But we do not have any illusions that change will come even if we win one seat inside the Congress. Naniniwala kami, pagpasok na pagpasok doon, ifa-file namin, buwagin ng provincial rate, aawayin kami lahat ng majority ng mga kongresista na yan. Why? Kasi mga negosyante ang mga yan. So yun po ma'am, yung buong konteksto sa kung paano namin nakikita yung pakikipaglaban ng kamanggagawa para buwagin na yung provincial rate at pagpapataas ng sahod ng mga manggagawa. No other agenda. Walang lokohan, seryosohan lang. Yun lang agenda na yun. Okay.